Amen. Praise God. So last week, we looked at Paul's letter to the believers in Corinth. Pinag-aralan natin yung kanyang sulat o yung kanyang letter. At natutunan natin that we are workers. Everybody say workers. Tayo pala ay mga lingkod. Tayo ay mga manggagawa. We are co-workers of God. We are working together with God. And natutunan din po natin that working together with God requires receiving His grace. No? Kasi kung wala ang grace ni Lord, hindi ka makakapagpatuloy. The reason kung bakit nandito ka ngayon is because of the grace of God. And some of you here, nakaranas ng discouragement, nakaranas ng dark moments sa kanilang buhay, may mga disappointments, bumagsak pero nakabangon dahil sa grace ni Lord. Amen ba? And so it is God's grace that empowers us to continue working hard for God. Ito yung nagmo-motivate sa atin para mamuhay ng malinis. Ito ang nagbibigay ng lakas sa atin para mapagtagumpayan ang lahat ng balakid, lahat ng problema, lahat ng kabigatan. And we move forward because of the grace of God. But last time, we ended our message doon sa pakiusap ni Paul to the believers in Corinth, yung verses 11 to 13. Pwede mo natin i-flash yun. Chapter 6, verse 11 to 13 ng 2 Corinthians. Sabi niya doon, di ba? Yung aming puso, binuksan namin sa inyo. Our hearts are open wide. Sabi niya, kayo ang nagsara ng puso ninyo sa amin. Kaya sabi niya sa verse 13, sabi niya dyan, I speak as to children, open wide to us also. Open your hearts. No, kung ano yung pag-ibig na binibigay, pinaparamdam namin sa iyo, open your hearts to us. Kasi nga, we all know, nagkaroon ng sabi ko nga, LQ. No, nagkaka-LQ din pala yung pastor tsaka yung member. So nangyari yung kay Pablo, medyo naging matabang yung kanilang relationship. No? Kasi si Paul ang nagtayo ng church sa Corinth. At alam nyo ba, isa pala sa reason kung bakit naapektuhan ang relasyon ng mga Corinthian believers sa Diyos at kay Paul, it's because of one thing. There's something in their life na pumipigil sa kanila para makakonect sila ulit at muli nila maibigay ang kanilang puso sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ba kung ano yun? Sabihin niyo, ano? Ito po ay ungodly partnerships. So this is the reason behind their strains, no? Yung kanilang hindi pagkakasundo-sundo, no? Kaya magulo din pala ang church sa Corinth. May immorality, may idolatry, may pride, may division, tapos meron pa silang problem with their spiritual father, which is Apostle Paul. Okay? So, kaya sinabi dito ni Paul, open your hearts. Kasi nga pala, sarado na yung puso nila kay Paul, pero binuksan nila pala ito. Kaya pala sinara ang puso kay Pablo, kasi binuksan nila ito sa ibang mga bagay. And that is ungodly association. Ito na nga yung idolatry at yung kanilang association with unbelievers. Alam niyo po ba na apektado ang ating fellowship sa Diyos at fellowship sa kapwa natin Kristiyano kapag mas madalas ang fellowship mo with unbelievers? And you are teaming up and you are working together with unbelievers instead of working together with God. You tolerate ungodly habits, ungodly practices. So it affects our love, our affection to Christ and His church. No wonder bakit maraming mga Christian, they are unaware, hindi mo din alam, hindi nila maintindihan bakit hindi sila makakonect sa church. Alam niyo po ba, kung gusto po natin makakonect sa church, may mga bagay ka na kailangan i-disconnect. Kung gusto po natin maramdaman yung fellowship, yung love, yung joy, sa presensya ng Panginoon, sa pagpupuri sa Panginoon, there are things, there are relationships na dapat natin putulin na. Okay?
One reason kung bakit nahihirapan makabalik yung mga nawawala sa church is because of ungodly partnerships. And so the title of our message this morning is Ungodly Alliances. Everybody say, Ungodly Alliances. Pag sinabi nating ally, kakampi. Ang problema po natin ngayon, especially young people and all Christians, is that meron tayong mga bagay na ginagawa nating kakampi na dapat kaaway natin. Dapat kaaway mo, dapat hindi ka nakikipag-partner doon, but you become allies, you become friends, you become associated and connected with these people. You become partners. And that's what Paul is telling the Corinthian believers to avoid this kind of partnership. Kasi hindi pwedeng trumabaho ka sa kingdom ni Lord at manatiling connected sa mga ungodly people. Hindi pwedeng maging effective ka sa iyong Christian life, pero nananatili ka pa rin, yung connection mo pa rin nandoon sa ating mga ungodly partnerships. Now, I want you to realize today that we must avoid ungodly partnerships. That's the theme of our message. Why should we avoid ungodly partnerships? Last week, natutunan natin na kailangan pala natin ang grace ni Lord para maging effective sa ministry. Pero hindi lang basta ikaw tumanggap ng grace, magiging effective ka na. Kailangan din pala ihiwalay ang sarili sa mga bagay na nagpapadumi sa'yo. Yung mga bagay na nagko-contaminate ng ating Christian life, yung mga bagay na nagpapahina ng ating affection, ng ating desire for holiness, yung dahilan kung bakit po namamatay ang ating apoy sa paglilingkod. May mga bagay pala tayong kailangan ihiwalay o alisin, i-disconnect. And those are ungodly partnerships. We need to reject them. We need to be separated from them. Now, bakit? The answer is found in our text today. So let's continue reading God's Word. Maaari po ba tayong tumayo as we read the Word of God? Sige po, tayo po tayo. In honor of the reading of God's Word, let's read 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to chapter 7, verse 1. Do not be bound together with unbelievers. For what partnership have righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Or what harmony has Christ with Belial? Or what has a believer in common with an unbeliever? Or what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from their midst and be separate, says the Lord. And do not touch what is unclean, and I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Chapter 7, verse 1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. May the Lord bless us in reading His Word. You may all sit down. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ito po yung sinasabi ni Pablo regarding ungodly relationships. Sabi nga po natin, ungodly relationships. Yung mga ungodly partnerships. Okay? In other translations, alam natin itong 2 Corinthians chapter 6, verse 14 bilang yung, ito yung laging verse na ginagamit sa mga nagjojowa ng unbeliever, di ba? Do not be unequally yoked together. Yan, sa NIV, no? Sa NIV version, do not be unequally yoked, do not be yoked together. Or sa NASB version, do not be bound together. Kumbaga, wag mo itali, wag mong ikulong
ang sarili mo, okay, sa mga hindi mananampalataya. Napakahalaga po nito. Mamaya maintindihan natin, Pastor, di ba dapat yung mga mga unbelievers, i-reach out natin sila? There's an explanation to this. Okay? So if we are to summarize what Paul is saying, ito lang po yung pinakamensahe ng Panginoon. This answers our text. This answers our theme. So based sa ating text, sabi ni Paul, we must live unattached. Everybody say unattached. Pag sinabing naka-attach kasi, ito yung nakakonect, nakadikit, no? Nakasaksak, naka-attach. Okay, so we must live unattached because God's kingdom is unmatched with the world. Pag sinabi po natin unmatched, hindi bagay, hindi compatible, hindi magkapareho ang kingdom ng Diyos sa kingdom ng mundo. Iba ang gawain ng Panginoon sa gawain ng mundo. So dapat hindi tayo attached sa mga bagay na yan. Hindi tayo dapat connected sa mga bagay na yan. Kasi kung tayo ay maglilingkod sa kaharian ng Diyos, imposible na maging effective tayo kung nagpapatuloy pa rin tayo sa ating ungodly partnerships. Pastor, ibig sabihin ba nun, kapag ako nag-apply ng trabaho, tatanungin ko muna kung Kristiyano lahat ng mga katrabaho ko. Hindi ka makakahanap ng trabaho niyan. Pag ba ako nagnegosyo, Pastor, kailangan lahat ng customer ko Christian. O paano, Pastor, sasakay ako ng jeep? Christian pa kayong lahat? Gaganunin mo ba yon? Sino dito mga Christian? Manong driver, Christian ka ba? Hindi po ayoko sa'yo. Ganun ba yon? Ano ibig sabihin na we should not be bound together with unbelievers? Okay? Ano po ibig sabihin nun? Yung ating pong connection or fellowship. So, ang sinabi dito, do not be unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship has righteousness with lawlessness? Okay? So, ibig sabihin po, Paul is speaking to overly open. Hindi daw po dapat masyadong maging bukas ang ating buhay sa mga ungodly partnerships. Oo, dapat tayong maging maibigin, dapat marunong tayong tumanggap sa kapwa, kailangan mahalin natin sila, pero hindi to the point na yung ginagawa nila ay gagawin mo na rin. Nakuha po ba natin? Kasi ito yung dahilan bakit si Pablo at yung mga Corinthians ay nagkaroon ng matabang na relationship. So itong yoked together, okay, or bound together, ay kinuha po sa Deuteronomy 22 verse 10. Makikita natin, ito ay isang picture or illustration, okay, illustration ng isang farmer. Okay? So sa mga, sino ba dito mga nagsaka sa province, mga taga-province? Try nyo na po ba mag-araro? Yung mga nag-araro, taas kamay, yung mga proud na farmer, si Tatay Hilario, si Christian, sino pa mga nag-araro? Wala na, si Tatay, yan. So, sabi dito, sa Deuteronomy 22 verse 10, you shall not plow with an ox and a donkey together. Hindi pwede na magkaibang hayop ang gagamitin mo sa pag-aararo. Kasi kapag dalawang hayop, kaya naman sila gumagamit ng dalawang hayop para mas malakas yung hatak. No? Para mas mabilis din yung trabaho. Pero hindi pwede na magkaibang hayop, sabi ng Deuteronomy. Now there's a simple logic. Simple lang naman kasi nga, unang-una, magkaiba sila ng lakas. At baka mag-away itong dalawang hayop na ito. Ibig sabihin, unequally yoked sila. Hindi sila pareho ng purpose. Magkaiba sila ng gamit. Ibig sabihin, kailangan, kung ox ang gagamitin mo, kailangan compatible din. So it talks about compatibility of partnerships. At ang sinasabi dito ni Paul, paano magiging compatible ang partnership ng isang Kristiyano at ng isang unbeliever? Paano magiging effective yun? No?
So in what ways ba natin makikita na naging unequally yoked ang mga Corinthians sa unbelievers? At paano ba tayo minsan natin masasabi na tayo ay unequally yoked or tayo ay bound together? Na hindi dapat. Ito kasi pinagbabawal ng Diyos eh. Paano tayo nagkakaroon ng ungodly partnerships? Unang-una, simple lang. Unang-unang paboritong application ng 2 Corinthians 6:14. Yung mag-asawa ka ng unbeliever. Christian ka na. Pero ikaw, imbis na ang hanapin mo, may choice ka pa naman, no? Hindi ka pa naman talaga kasal, kung may paraan ka pa naman, may iba pa namang pagkakataon, at may iba pa namang choice, hanapin mo yung kapareho mo ng pananampalataya. Pero, kung ikaw ay na-born again at kasal ka na, at meron ka ng asawa, bago ka na-born again, hindi naman ibig sabihin na, hindi pala tayo dapat mag-asawa, maghahanap na ako ng iba, honey. Hindi ko sinasabing hiwalayin niyo yung mga asawa ninyo na unbeliever ngayon dahil kayo ay born again na. No, pero kung kayo ay single pa at maghahanap kayo ng mapapangasawa, dapat naman yung meron ding pananampalataya kay Kristo. Kasi kung mahalaga si Kristo sa inyo, bakit nyo i-welcome sa buhay nyo isang tao na ayaw kay Jesus? Kung mahal nyo talaga si Jesus at importante siya sa'yo, bakit papayagan mo ang sarili mo na makipag-isang dibdib sa isang tao na wala namang pananampalataya kay Kristo? Eventually, ilalayo ka niyan kay Christ. Walang magandang idudulot ang ungodly partnerships. Imbis na ikaw, umalab ka, imbis na ikaw, lalo kang maging on fire sa paglilingkod, lalo kang ma-motivate, lalo kang ma-strengthen, dahil may katuwang ka na sa paglilingkod, mayroong taong dumating sa buhay mo, and suddenly, bigla ka nalayo, na wala ka sa ministry because of that person. So, walang magandang maidudulot yung ungodly partnership. Di ba? Same thing. Vice versa yan. Yung babae, naganap ng unbeliever na mapapangasawa, yung lalaki, ganun din. Hindi mo na tuloy pwede masabi yung, Lord, lead us not into temptation. Hindi mo na masabi tuloy yung, kasi ikaw na mismo tumalon ka na sa temptation eh. Pinapalayo ka na ng Diyos eh. Hindi mo, Lord, ilayo niyo po ako sa tukso. Pero ikaw naman yung lapit ng lapit. Okay? Pero hindi lang po ito tungkol sa pag-aasawa. It also applies sa lahat ng aspects kung saan hinahayaan natin na tayo ay maimpluwensyahan ng mundo. Yung ating mindset, yung takbo ng ating pag-iisip. Ito yung sinabi din ni Paul sa Romans. Ang tanong, are you being conformed? Nagiging kagaya ka na ba ng mundo? No? Hindi ibig sabihin na lahat ng Kristiyano, doon tayo tumira sa bundok, yung walang tao, yung walang mga unbeliever, lalayo tayo sa kanila. At pag may kapitbahay ka, hindi mo sila pwedeng maging kapitbahay. Hindi ganoon. Maghanap ka ng subdivision na puro Christian, sa Mars ka na lang tumira. Kasi po, ang tinutukoy po dito, yung ungodly influence. Pwede naman kasi may mga kaibigan kang unbeliever. Pero ang tanong, sino ang mas nakaka-impluensya? Sila o ikaw? Sino ang mas may impact? Sino ang naaapektuhan? Sila o ikaw? So kapag yung ating ungodly partnerships, yung ating ungodly connections ay nagkakaroon na ng influence sa ating pag-iisip, imbis na tayo mabago sa pamamagitan ng ating mga isipan, we are being conformed. We join together with unbelievers in an ungodly way. Pag pinapayagan natin ang mga ungodly people na i-influence tayo to the point na wala na tayong pinagkaiba sa mga unbelievers, then you are guilty of ungodly relationships. Yung pag-iisip mo, yung takbo ng isip mo, pareho na nila. Imbis na ang focus mo ay patungkol sa things of God, ang focus mo na ay tungkol sa things of men. You think like them, you act like them. Yung kilos mo, yung pananalita mo, pareho na nila. Yung priorities mo, pareho na nila.
Kaya pwedeng-pwede na lang kahit ilang buwan ka na hindi maka-attend ng church, okay lang. Importante, hindi ka nakakalimot sa Diyos. O di impluensya ka na ng mga ungodly partnerships. Eventually, you will be start talking like them. The words you say, dati pinag-uusapan, a word of God. Wala ka na ibang pinag-usapan, kundi mga material na bagay, pagyaman. Hindi naman po masama yan, pero hindi yan ang priority ng isang Christian. And later on, you start living like them. Alam niyo po, simple lang naman eh. Iba dapat ang maging buhay ng mga Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. Kasi tayo, nasa loob na tayo ng kaharian ng Diyos. Nakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Pinagaharian ka na ng Diyos eh. Nagpasakop ka na dapat sa kaharian ng Diyos. Dapat iba na ang mundo mo. Kaya nga hindi nila tayo maintindihan, ba't tayo nagpupuri, bakit ganito ang priority natin, ba't sobrang dedicated at devoted tayo sa Panginoon, is because they are not in the kingdom of God. At magkaiba ang kingdom ng Diyos sa kingdom ng mundo, sa kingdom ni Satanas. Iba ang takbo niyan. Okay? So, ang issue po dito, hindi yung may katabi kang unbeliever, hindi yon. Ang tinutukoy po dito, yung impluensya ng mga ungodly people sa people of God. We are commanded to be salt and light of this world. Tayo dapat ang magsisilbing liwanag sa mundo na puno ng kadiliman. Hindi yung tayo sasali pa sa dilim. Hindi yung nasa liwanag ka na, hinahayaan mo pang dumilim ang buhay mo. Okay? So, check. Okay. So we need to understand it is the issue of influence. We're talking about influence. So hindi sinasabi dito na we should never associate with unbelievers, na bawal na tayo makipag-usap sa kanila. Dapat nga abutin natin sila at share natin sila ng gospel. Pero, kailangan maintindihan po natin, hindi po dapat natin pinapayagan ang impluensya ng mga ungodly people. Why? 1 Corinthians 15:33. Bad company corrupts good character. Kita mo? So it matters kung sino lagi mong kasama. Sino lagi mong ka-fellowship. So kung bakit ganyan ka mag-isip ngayon, it's because of your company. Sino ba ang sinasamahan mo? Sino ba ang mga taong nakapaligid sa iyo? Do you surround yourself with godly people? Do you surround yourself with godly influence? Kaya nga napakahalaga po na meron tayong discipleship group. Dapat may mga tao tayo nakakasama na nakakatulong sa atin sa pananampalataya natin. Kasi kung ang influensya lang sa buhay natin ay puro galing sa mga ungodly people, then it will corrupt us. Eventually, pwedeng yan ang magpahina sa ating affection, sa ating love sa Panginoon. Seryosohin po natin ito. We should not be deceived. So, again, the question is, paano natin malalaman kung tayo ay apektado na ng ungodly alliances? You ask yourself, anong pinagkaiba mo sa mga kasama mong unbeliever? Meron pa ba? Or are we living just like them? Ang kaibahan na lang, meron kang schedule 9 to 11 Sunday service. Pero yung buhay, Monday to Saturday, pareho na lang. Pananalita, pag-iisip, priorities. Minsan nga, ini-skip mo ng service eh. So wala kasing fellowship yan. No? Kaya sabi ni Paul, anong fellowship niyan? Do not be yoked together. Do not be bound together with unbelievers. For what partnership have righteousness and lawlessness? Yung light at darkness, hindi pwede magsama. Paano mo pagsasamahin yun? Yes, we are to accept people, but we are not to allow them to influence us in an ungodly way.
Hindi mo pwede pagsamahin ang pagiging rebellious at obedient sa Diyos. Hindi pwede pagsamahin ang pamumuhay sa liwanag at sa dilim. Kaya nga sabi ni John kung ikaw nasa liwanag ka, sinasabi mong ikaw ay nasa liwanag pero namumuhay ka sa dilim, hindi ka totoong nasa liwanag. Amen? Wala pong fellowship. Paano mo pagsasamahin yun? And how do you bind together Belial and Christ? Sabi ni Paul. Now, itong Belial po, ito ay reference, it is a word used that refers to Satan. At mababasa natin, in Hebrew, ito po, ang ibig sabihin ng Belial ay walang kwenta, walang halaga, o kaguluhan, kasamaan. Pero sa New Testament, makikita natin, it is only used to refer to Satan. So isipin nyo na lang, pwede mo bang pagsamahin si Satanas at si Kristo sa buhay mo? Pwede bang sa isang sasakyan, dalawa manubela? Dalawa ang driver? Nakakita na ba kayo nun? Kaliwa tayo. Hindi, kanan. Hindi, bumangga kayo, nagkagulo kayo, di ba? Hindi pwedeng dalawa ang nagli-lead sa ating buhay. Hindi pwedeng dalawa ang nag-i-influence sa ating buhay. Amen? Kaya nga ewan ko kung nangyayari pa sa inyo yun yung may mga umuupo dito, yung isa may pakpak, yung isa may... Dapat yung isa wala na. Dapat di mo na pinapaupo yun dyan. Diba? Magbayad ka. Pero wag mo kumpletuhin, sabi nung nandito. Uy, wag mo gawin yan. Gina, magbayad ka, pero kulang. Sumingi ka na sukli. Mga demonyo talaga, no? Dagdagan mo yung tuhog mo sa kwek-kwek dun. Tapos bayaran mo 15 lang. Nalugi. Ba? Ibig sabihin, kung tayo po Kristiyano, there is no harmony between Christ and Satan. There's no harmony. They are unmatched. Hindi compatible. Imposibleng mamuhay ka sa gitna. Hindi ka makapili, hindi mo alam kung kanino ka. Hindi pwedeng nandun ka sa gitna. Tandaan niyo po ito, yung mga tao na hindi lumalapit kay Kristo at nasa gitna lang, nasa demonyo din yun. Pag hindi mo pinili si Kristo, automatically you choose the devil. So people who don't choose Christ, indirectly they choose Satan. Amen? So walang communion, walang harmony. Paano mo pagsasamahin yon? So sabi ni Paul, ito ay influence, hindi ito tungkol sa presence ng tao. Hindi ito tungkol sa mga nakakasama mong tao. Kasi pwede naman marami kang tao nakakasama pero ikaw ang mas nakaka-impluensya sa kanila. Pwede naman kasama mo yung mga kaibigan mo na mga unbeliever pero every time nakakasama kanila, halos parang nire-rebuke sila at sila ay nararamdaman nila yung pag-ibig ng Diyos at naririnig nila ang salita ng Diyos sa iyo. Pwede naman na tuwing kasama mo yung mga katrabaho mo, sila ang naidadala mo sa presensya ng Panginoon. Nakakarinig sila ng gospel. So it's not about presence, it's about influence. Yung tayo ay makisama sa kanilang celebration, sa kanilang mga pinagdiriwang, kung ano yung ginagawa nila, yun na rin yung gagawin natin. Yung masaya para sa kanila, yun na rin ang masaya para sa atin. Yung ano yung para sa kanila, gagawin na rin natin. So we should not have association with them. Kasi hindi mo pwede pagsamahin ang light at saka darkness. What else? Or what agreement has the temple of God with idols? Itong problem ng mga taga-Corinth, yung mga Christian sa Corinth noon, nag-struggle pa rin sila sa idolatry. Kumbaga, na-born again na sila, pero dahil meron sila mga Diyos-Diyosan, minsan, nakikisali pa rin sila doon. Sumasama pa rin sila doon. No? Kaya nga ito yung kinorek sa kanila ni Paul sa unang letter niya, sa chapter 8 to 10. Na sila nakikipag-associate, no?
doon sa mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. This is the problem of most people. Pastor, wala naman kami rebulto sa bahay. Kapatid, ang idolatry hindi lang tungkol sa mga rebulto. Your job can be your idol. Your family can be an idol. Yung pangarap mo, pwedeng idol yan eh. Sports, entertainment, business, anything can be an idol. Yung mga idols ngayon, yung mga Diyos-Diyosan, naka-disguise na po sila. Akala natin tungkol lang siya sa pagluhod sa mga rebulto. Hindi na tayo sumasali dyan. Oo, pero ang dami naman mga ibang Diyos-Diyosan. Minsan ang Diyos sarili. Ang Diyos cellphone. Ang Diyos social media. Lahat po ng mga bagay na pumapalit sa posisyon ng Diyos sa buhay natin ay Diyos-Diyosan. Lahat ng mga bagay na umaagaw ng ating pagmamahal, ng ating atensyon sa Diyos, yung dapat maibigay mo yung the best mo kay Lord, pero hindi mo na maibigay, saan mo binibigay? Dun sa Diyos-Diyosan mo. So are we still giving the best of ourselves for God? Naibibigay pa ba natin yung love, yung obedience, yung affection? Mas na-enjoy mo pa ba ang presence ni Lord kaysa sa ibang bagay? Dati hindi mo maantay ang tagal naman mag-Sunday, o ang tagal naman mag-D-group, excited na ako sa fellowship, excited na ako mag-devotion, mag-pray, mag-quiet time. Yung excitement natin sa ibang mga bagay, dapat higitan natin. Dapat mas higit ang excitement, ang pag-ibig, ang affection, ang dedication. Kumpara sa trabaho, sa business, dapat higitan pa natin, mas higit dapat yung para sa Diyos. Kasi kung hahayaan po natin na mahigitan ng Diyos, yun na ang ginagawa nating Diyos. Pag hindi na si God ang number one, may iba ka ng number one. Number two na lang siya, hindi na siya Diyos. Kung ano yung mga bagay na ginagawa mong number one sa buhay mo, yun ang Diyos mo. And sa amin ng Bible, we are the temple of God. Isipin mo, yung templo ng Diyos, nilagyan mo ng ibang Diyos-Diyosan. At ang tinutukoy dito ni Paul, na templo ng Diyos, hindi yung templo na ganito, nagawa sa bato. Ang tinutukoy niyang templo dito, yung ating buhay. We are the temple of the living God, verse 16. No, we are God's temple. Sabi mo sa katabi mo, templo ka ng Diyos. So, sino ang number one sa buhay mo? Sino ang nasusunod sa buhay mo? If you are the temple of God, paano mo pagsasamahin yon na meron kang ibang Diyos-Diyosan, tapos ilalagay mo yun sa templo ng Diyos? Parang, sino dito may mga asawa? Taas kamay. Taas kamay. Ito, no? Ayan. Yung ba nahiya na, no? But parang gusto yung takpan yung asawa ninyo. Parang ayaw niya be proud. Yung mga proud na may asawa, taas kamay. Yung mga proud. Yun, no? Uy, di ka proud? Di ka proud, oh. Payag ba kayo? Magkakaroon siya ng number 2 na asawa, tapos ititira sa bahay nyo. Payag kayo nun? O anong tawag doon? Di ba kabastusan yon, insulto yon sa inyo ng mga legal wife? Alam niyo po ba, ganun din ginagawa natin sa Diyos? Pag may iba tayong ginagawang Diyos-Diyosan, templo tayo ng Diyos eh. So dapat siya ang mas mag-benefit sa atin. Siya dapat ang nakatira sa atin. Wala siya dapat kasama. Wala siya dapat kaagaw. Yung buhay mo, dapat exclusive lang para kay Lord. Kung may magbe-benefit man yan, may gagamit man yan, may makikinabang man yan, at meron man dapat matuwa sa buhay mo, ang Diyos dapat. Because you are the temple of God. Temples are holy places. At dapat pinoprotektahan ang mga lugar na banal. Hindi dapat dinudumihan. Ingatan ang puso. Ingatan ang isip. Huwag mong hayaan madumihan yan kasi pag-aari ng Diyos yan. Templo ng Diyos yan. Huwag mo sirain yung katawan mo. Huwag mong dumihan. Kaya nga sabi ni Paul, kinote niya ito, no? Sabi niya, for we are the temple of the living God, just as God said,
I will dwell in them. He quoted Ezekiel. Si Ezekiel yan, kinote niya sa Old Testament. Sabi ng Diyos, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. We are God's temple. Therefore, next verse, verse 17, therefore come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will welcome you. Ibig sabihin, kung tayo ay templo ng Diyos, dapat tayo ay consecrated. Everybody say consecrated. Pag sinabi po natin consecrated, you are set apart. You are exclusive. You are for God's use only. That's why you should not be bound together with unbelievers kasi nga, para sa Diyos ka lang. Ang mga Kristiyano na pag-aari ng Diyos, na binili ng dugo ni Kristo, ay dapat gamitin lang para sa Diyos yung kanilang mga buhay. Huwag kang magpagamit sa dyablo. Kailangan ang Diyos ang nakikinabang sa atin. Huwag natin dumihan ng templo. We should come out from them. Be separate. Ihiwalay natin ang sarili natin sa mga bagay na nagpaparumi sa atin. So yung promise na ito ay paalala na hindi lang pala ito, tingnan niyo po sabi diyan, lumayo daw at ihiwalay natin ang sarili natin sa mga marurumi. Do not touch what is unclean, and I will welcome you. Ibig sabihin, kung lumalayo ka sa kasalanan, dapat lumapit ka sa Diyos. Hindi sapat na lumayo lang tayo sa kasalanan tapos hindi tayo lalapit sa Diyos. Yung mga taong gustong magbago ang buhay, hindi pwedeng lalayo ka lang sa bisyo mo, lalayo ka lang sa immorality, lalayo ka lang sa fornication, sa pride. Hindi pwedeng aalisin mo lang yan sa buhay mo. Kailangan may ibang tumira dyan. Yung demonyo, pag pinalaya sa buhay ng isang tao, dapat yung buhay ng tao na yon na nakalaya, ay dapat tirhan ng Holy Spirit. Bakit? Kasi kapag nakita ng dyablo na mayroong pang puwang dun sa buhay ng tao na yun, magsasama pa siya ng mas marami. Kaya yung mga tao na nakaranas ng deliverance pero hindi naman lumapit sa Diyos at hindi tumira ang Holy Spirit sa kanila, hindi na born again, bumalik yung demonyo, mas grabe yung nangyari sa buhay. Mas gumulo. So kung tayo man ay lalayo, magpapalinis, iiwalay natin ang sarili natin sa mga bagay na nagpaparumi, lumapit din tayo sa Diyos. So it's not just emptying our hearts, it is not just removing dirt in our hearts. We must come to God. We must draw near to God. Kailangan bukas din ang puso natin, tanggapin natin at patirahin natin ang Diyos. Amen? Hindi pwedeng walang laman. Kung lumayas na yung demonyo, lumayas na yung karumihan, natanggal na yan sa buhay mo, dapat meron ng may mag-ari. No, meron na dapat na nakatira dyan. Dapat may mag-ari na bago. At yun ay ang Holy Spirit. We are the temple of God. Sabi niya, therefore come out from their midst and be separate. There are things in our lives that we need to separate. May mga bagay na dapat ihiwalay. Kung mayroong mang gulo sa buhay ng mag-asawa, ang dapat hiwalayan yung nagpaparumi sa marriage, hindi yung kasama mo doon sa marriage covenant. Kung may dapat hiwalayan, yung dapat hindi kasali sa marriage. Yung nagpaparumi sa marriage, nakakasira sa marriage, yun ang dapat nilalayuan, hinihiwalayan. Hindi hiwalayan mo yung asawa mo, binigay nga ng Diyos yan eh. Ang hiwalayan mo, yung hindi dapat kasali doon. Ang alisin sa buhay, yung mga hindi naman talaga intended para sa atin. Yung mga unclean things. At doon pa lang tayo i-welcome ng Diyos. Amen? Bakit kailangan ihiwalay ang sarili? Ba't kailangan i-set apart ang sarili sa mundo? Kasi iba nga ang kaharian ng Diyos sa kaharian ng dyablo.
Magkaiba ang kalakaran niyan. Magkaiba ang takbo niyan. Magkaiba ang takbo ng isip ng mga tao na nasa kaharian ng Diyos at mga taong wala sa kaharian ng Diyos. So do not be yoked with unbelievers. There's no association, there's no harmony. There should be no partnership. At ito po yung pinakamahirap. Yung alisin mo, yung mga connection, yung mga ungodly partnership mo na matatagal mo nang nakakasama. But in order to be obedient to God, we must separate ourselves from them. Again, uulitin ko po, hindi ko po sinasabi na bawal na kayong makisalamuha sa mga unbeliever. Ang pinagbabawal at inuutos po ng Diyos ay yung hayaan mong impluwensyahan nila ang takbo ng buhay mo. Nagtrabaho ka. Pastor, may mga kasama akong unbeliever doon. Tanong, simula ba nung nagtrabaho ka hanggang ngayon, tingnan mo yung sarili mo, nagbago ba takbo ng buhay mo simula nung nakasama mo sila? Kung nalayo ka sa Diyos at hindi mo na naging priority si Lord dahil sa mga katrabaho mo na yun, mga nakasama mo na yon, ibig sabihin, you've been yoked and bound together with them. Pag pinayagan mo sila na impluwensyahan ka at apektuhan ka, you've been bound together with them. So be separate from them. Ihiwalay mo sarili mo sa kanila. Remove yourself. Set yourself apart from them. Amen? At talagang tayuan mo yung pagiging Kristiyano, manindigan kang Christian ka kahit kasama mo sila. Dapat kung usapan nila hindi na maganda, hindi na makamundo, dapat hindi ka tumatawa-tawa, hindi ka nakikisali sa mga usapan na hindi magaganda. Natutuwa ka na, natotolerate mo na yung kasalanan. No? Naalala ko po yung sinabi ng isang pastora, I think napanood nyo rin yun. Yung kanyang mga dinidisciple kasi ng mga young people, napag-usapan nila na mayroong mga social media influencer na mga sikat na sikat. So tinatanong naungkat yung usapin tungkol sa pag-aasawa. Hindi, matagal na po silang magkasintahan, matagal na sila mag-boyfriend, girlfriend. Pero nagsasama na sila. O ba't di pa sila nagpapakasal? Ay di, magpapakasal naman din sila. Ipinauna lang yung mga kaibigan nila kasi sila yung mas sikat. Para mas engrande yung kanila. So mas kaabang-abang. Magpapakasal naman po sila. Maging okay din naman. Ito mo yung mga ina-idolize ng mga kabataan ngayon. Imbis na malungkot sila sa mga ungodly relationships, parang tinotolerate na nila at pinagtatanggol pa sa pastora. Hindi naman natin kinokondem, pero yung sila parang wala ng epekto, parang hindi na sila nalulungkot sa ganong setup nung relationship, nung pagsasama, nung dalawa na social media influencer. It should cause us to feel sorrow for the sin. Kailangan malungkot tayo pag mayroong taong nagkakasala sa Diyos. Pag tayo nagkakasala sa Diyos, ang tanong, pag nasasaktan ang Diyos sa ginagawa natin, nasasaktan pa rin ba tayo? Kasi kung talagang mahal mo ang Diyos, lahat ng mga bagay na nakakasakit sa damdamin ng Diyos, dapat naapektuhan ka. Dapat nasasaktan ka rin. Dapat meron man lang kurot sa puso mo. Hindi yung parang tinotolerate mo na lang, na okay na lang yun. Ang problema sa generation ngayon, ang problema sa panahon natin ngayon, masyado na tayong nasanay, naging welcoming na tayo sa kasalanan sa buhay natin. To the point na hindi na natin maramdaman yung nararamdaman ng puso ng Diyos. Wala na tayong pakialam kung nasasaktan si Lord. Ang importante, masunod natin yung gusto natin. Tanggapin natin lahat, mga kapatid. This is not the kind of life that God wants us to live. Let us separate ourselves from the world. Kung ang mundo ganyan, hindi ka dapat mamuhay ng ganyan. Hindi lahat ng maganda pakinggan
Hindi lahat ng masarap pakinggan, tama. Hindi lahat ng advice na parang nakaka-encourage, oo, nakaka-motivate, tama. Ang hanapin natin yung mga godly people na magbibigay sa atin ng godly advice. Sa daming tao nagbibigay ng advice ngayon, pwedeng-pwede ka nang kumuha sa internet, manood ka lang ng mga vlog, ng mga podcast, ng kung sino-sino mga tao. Pwede mo sila pakinggan Pero salain mo naman din. Hindi pwedeng hayaan mo na impluwensyahan ka ng mga taong yon. Do not allow their influence to change you. Amen? So ito po ay panawagan ng Diyos. At tingnan po natin. Sabi po dito sa last verse 17 to 18. Therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean. And I will welcome you. And I will be a father to you. And you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Hindi pwedeng ma-reconcile ka sa Diyos at nagpapatuloy ka sa kasalanan. Kasi kung talagang lalayo ka sa kasalanan at talagang ihihiwalay mo ang sarili mo dyan, then only will you experience the joy, the satisfaction, the blessings, the rewards of being God's children. Kung minsan bakit hindi natin maramdaman na anak tayo ng Diyos? Kasi may mga bagay na hindi pa natin inaalis sa ating buhay. Okay? So if we separate ourselves from ungodly partnerships, dun pa lang natin mararanasan ang pagiging ama ng Diyos sa atin. Mararamdaman mo talaga ikaw ay anak. He will be a father to you, and you shall be His sons and daughters. Now, I want to end in chapter 7, verse 1. Kaya nga, ito yung dito kinunclude ni Paul. Sabi niya, therefore, having these promises. Ano yung mga pangako na yon? Na kapag inilayo mo ang sarili mo, kapag ikaw ay inalis mo ang mga bagay na nagpaparami sa buhay mo, you will experience the blessing of being God's children. Yun yung mga promises, sabi dito, dahil may mga pangako pala sa ating buhay na tayo ay mas mag-e-enjoy sa ating Christian life if we separate ourselves from ungodly alliances. Beloved, because we have these promises, sabi niya, meron naman palang benefit Meron naman palang pangako ang Diyos Ibig sabihin, dapat linisin na natin ang ating sarili, ang ating buhay. Ang lahat ng bagay na nagpaparumi sa ating laman at spirito. Kasi, hindi naman ang Diyos gagawa lang ng utos para pagtripan ng tao. Ang Diyos, kaya may inuutos siya para protektahan ka at para gumanda buhay mo. Lahat ng inuutos ng Diyos, lahat ng pinapagawa ng Diyos sa atin, para sa ikabubuti natin yon. Amen? Therefore, sabi niya, you separate yourself, you cleanse yourself from all filthiness of the flesh. Ano yung filthiness of the flesh? Ano yung mga bagay na nagpaparumi sa ating laman? Ito yung mga physical impurity, yung ginagawa ng katawan mo, nagpapadumi sa katawan mo. Ano naman yung karumihan ng ating spirito? Ito naman yung nagpapadumi sa motibo, sa isipan, yung ating thoughts, yung ating motives, yung ating intention. Dumudumi din yun Ang kasalanan, hindi lang naman sa panlabas may panloob din na kasalanan Pwedeng wala ka pang ginagawa, pero pinapatay mo na siya sa isip mo. Hindi mo pa siya chinichismis, pero ang sama na iniisip mo sa kanya. Lahat ng mga yan ay nagpaparumi sa ating motive. So we are not only to put aside what is impure. Ang utos po ng Diyos, hindi lang yung isang tabi mo, yung maruruming bagay. Ang utos ng Diyos ay aside from cleansing yourself, you perfect holiness in the fear of God. Meaning, there must be what we call conformity. Yung tayo, bukod sa tayo, inaalis natin yung mga marurumi, dapat din patuloy ang ating sanctification. Patuloy ang paglago, patuloy ang ating spiritual maturity upang maging kawangis tayo ni Kristo.
That should be our goal. Kaya ka lumalayo sa kasalanan, kaya inalalayo mo ang mga ungodly relationships, ang mga ungodly partnerships for you to be conformed to Christ in your daily life. Hindi natin maa-attain. Yung sinabi dyan na perfecting holiness, we can never attain perfect holiness here on earth. Hindi ka magiging perfecto dito sa mundo. Hindi natin magagawa yun hanggat nandito pa tayo sa lupa. Pero yung paglilinis at pagbabago ng buhay, dapat po yan ay proseso na tuloy-tuloy. Hanggat nabubuhay ka, dapat patuloy kang nagbabago. Hanggat nandito pa tayo sa lupa, hindi dapat tumitigil ang ating paglago. Matatapos lamang po yan pag dumating na si Kristo at nakasama na natin siya. Na-meet mo na siya face to face. And we shall be like Him through eternity. So in reverent fear of God, kung talaga may mga takot tayo sa Diyos, dapat may desire kang mamuhay na may kabanalan. Pag sinabing may fear of God ang isang tao, hindi yung takot siya lumapit sa Diyos. Ang tinutukoy po dyan na fear of God, yung meron siyang mataas na paggalang sa Diyos. Kung paano, pag dumating si Mayor, dumating si Bongbong Marcos, di ba parang, hello po, mataas yung paggalang mo. Hindi ka basta-basta gumagawa ng kung ano-ano, nahihiya ka. Kasi mataas na tao yun. Mas lalo naman sa Diyos, mas lalo ka dapat mahiya. Mas lalo dapat mataas ang paggalang natin sa Diyos. At kung totoong mataas ang paggalang natin sa Diyos, mamumuhay tayo na may kabanalan. Magpapalinis tayo sa Diyos. Lalayo tayo sa mga bagay na nagpaparumi sa ating buhay. Aalisin natin yung mga ungodly partnerships na nakakaapekto sa ating paglilingkod sa Panginoon. I want to end with this simple picture. Okay. Familiar ba kayo sa boat? Alam niyo naman yung mga boat, di ba? So, ang mga boat, wala kang makikitang boat sa lupa. Lahat ng mga bangka, nasa dagat. Pantubig yan sasakyang pantubig. Pero alam niyo po, maganda na sinabi ni Dr. Stephen Lawson. Sabi niya po, paki-flash. Sabi niya po, we are in the world, but not of the world. We are to have our boat in the water, but no water in the boat. Tayo, nandito tayo sa mundo. Pero hindi dapat hayaan na maimpluwensyahan tayo ng mundo. Kung paano ang bangka ay nasa tubig, lumulutang, at nagpapaikot-ikot yon sa dagat kahit saan siya magpunta, okay lang yon. Pero kapag ang tubig pumasok na sa bangka, hindi na maganda yon. Same thing sa pagiging Kristiyano po natin. Okay lang yon. May mga kaibigan tayo, may mga nakakasalamuha tayo, may mga katrabaho tayo na mga nasa mundo, wala sa kaharian ng Diyos. Pero, pag hinayaan mo yung kanilang buhay, ay maimpluwensyahan ka na. At yung kanilang priority, at yung kanilang mindset, prinsipyo, mga point of view in life, hindi na ang Word of God ang nag-iimpluwensya sa'yo, kundi yung mga tao na yon na nasa mundo. Then, you're putting yourselves in danger. Inilalagay mo ang sarili mo sa napakalaking kapahamakan. Kaya mga kapatid, nais lang po ng Diyos. Kung tayo mamubuhay dito sa mundo, we must learn to avoid ungodly partnerships, ungodly alliances na nakaka-impluwensya sa iyo. So ngayon, may mga kasama ka ba ngayon sa buhay mo na wala sa kingdom of God, na hindi Christian, na nakaka-apekto sa iyo? Na nagiging dahilan para lalo kang malayo sa Diyos? May mga kaibigan ka ba na nakakasama mo? Yes, masarap sila kasama. Ang sarap nila kakwentuhan. Minsan nga mas masarap pa sila kakwentuhan kaysa sa mga kasama mo sa church Pero ang tanong, nadadala ka ba nila sa mas magandang buhay? Nasusunod mo ba ang kalooban ng Diyos sa pagsama mo sa kanila? Kapag tayo po may mga unbeliever na nakakasama, kamag-anak, katrabaho, kaklase, dapat tayo yung maging ilaw.
Tayo yung magdala sa kanila sa katotohanan. Tayo yung humila sa kanila pataas, hindi yung sila yung hihila sa ating pababa. So kung ngayon meron man tayong mga ungodly partnerships na nakaka-apekto sa iyo kung ba't humihina ka, I'm not asking you na mag-resign sa trabaho. Hindi ko sinasabi na lumipat ka ng school. Hindi ko sinasabi lumipat ka ng bahay. Ang sinasabi ko lang, lagyan mo ng boundaries, lagyan mo ng proteksyon ang sarili mo sa impluensya ng mga taong yun. Huwag nating hayaan na makontaminate ang church. Huwag mo hayaan na makontaminate ang templo ng Diyos. Huwag mo hayaan na dumumi ang templo ng Diyos. Dahil tirahan ng Diyos yan eh. Yung buhay natin. So kung yan ay tirahan ng Diyos, ipagamit mo lang yan sa Diyos. At kung meron mga tao, tayo na nakakasama ang unbeliever, sila dapat na madala natin sa presensya ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos mangyari. You separate yourself from them. It's not about their presence, it's about their influence. So ano nakaka-impluensya sa'yo ngayon? Ano ang mas nagbibigay ng impact sa'yo ngayon? May dating pa ba yung preaching na napapakinggan mo? May impact pa ba yung Word of God na nababasa mo? May impact pa ba yung presence ni Lord? Are you being changed by the Word of God? Are you being changed by your encounter with the presence of God? Or are you becoming like the world? So like the boat, okay lang na nandun ka sa tubig, pero wag mo hayaan yung tubig na pumasok sa bangka. Okay lang na nasa mundo tayo, pero wag mo hayaan ang mundo na pumasok sa buhay mo.